Tatlong individual ang naaresto at maharap sa kasong piracy ng barko matapos ang iligal na pagkuha ng MTAG ASL Prosper. Mula Sual, Pangasinan, kinasuhan sila ng National Bureau of Investigation o NBI sa ilalim ng Article 122 o 122 ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. 7659. Si Cherry Light sa report. Noong Enero 2, 2025, humingi ng tulong ang Hong Kong River Engineering Company Limited sa NBI para mabawi ang kanilang barko, ang MTAG ASL Prosper na iligal na kinuha. Ayon sa kumpanya, ang barko ay nakatakdang bumiyahe patungong Navotas matapos bayaran ang lahat ng kinakailangang bayarin sa gobyerno mula sa Sual, Pangasinan. Come November 1, PENCON 8 maliciously published that our vessel is abandoned and hazard to navigation. So we write to Coast Guard and we have the proper documents that we said na kami po ay nagbigay ng aming complaint na hindi po yan nawawala, hindi po yan abandon, hindi po yan in distress at hindi po yan tinatawag na hazard to navigation. Sa kabila nito, nagbigay pa rin ng emergency salvage permit ang Sual, Pangasinan Station Commander pabor sa PENCON 8. Sinabi din ng NBI noong December 17, 2024, sinakay ni Narina Poliero Alberto Platino at ang isang Margie ang MTAG ASL Prosper at nagbanta sa mga bantay na magsasampa sila ng kaso kung hindi sila papayagan. Dahil sa takot, bumaba ang mga bantay. Natagpuan ang MTAG ASL Prosper sa Navotas Fishport Complex Pier 4 noong November 3, 2025. Namataan ng MT Magilas na nagmula sa Sual, Pangasinan ang may karga ng MT ASL Prosper. Nitong hating gabi ng Enero 4, 2025, natagpuan ng mga operatiba ng NBI ang MTAG ASL Prosper na nakatago sa likod ng isang malaking barko, ang Super Shuttle Roro 12. Tatlong individual, sina Daniel Jr. Luste Ruganos, Eldin Christopher Lasanas Maga at Rene Matados Dupo ang nasa loob at hindi nakapagpakita ng anumang dokumento na nagpapatunay sa kanilang karapatan sa barko. Si Luste ay may koneksyon sa Sea Loader Shipping Corporation, hindi sa PENCON 8. Tuwing talaga ang trabaho namin. Pero sa mostly dito sa sa Metro Manila. Hindi yun lang nagkataon na chartered siya, hinahire lang yung PENCON 8. Yan, inano rin namin kasi may kontrata eh. So itong piracy po na kaso ay non-bailable dahil reclusion perpetua ang penalty kung mapatunayang sila ay nagkasala. We will conduct a post-operation na investigation para makita pa kung sino mga maaaring liable. Bakit na nagkaganito itong barko na ito na hindi naman abandoned, hindi naman unsafe. Bakit nagkaroon ng issuance ng emergency salvage. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.